apat na lawyers po ay pansamantalang inalis muna sa frontline sa visa processing group at dinisolve po ang visa processing group. Nagkaroon po ng bagong proseso ng pag-aanalisa at pag-assess po ng mga visas natin. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang Bureau of Immigration sa sinasabing pag-issue ng visa sa mga foreign workers sa bansa, kung saan gumagamit sila ng mga peking kumpanya para sila ay mapetisyon. Ayon sa Bureau of Immigration, Nobyembre pa ng nakaraang taon nang matuklasan nila ang ganitong scheme kung saan maaaring sangkot ang ilang kawani ng ahensya. 4 na abogado ng BI ang kasalukuyang iniimbestigahan at nirelieve na sa pwesto. Maging ang lehitimong kumpanya, iniimbestigahan na rin sa maaaring naging partisipasyon nila sa scheme na ito. Siguro po ayoko lang pangunahan yung investigation, but there are a lot of accredited agencies po na nakikitang maaaring may involvement dito sa mga ito. Ito po mga accredited agencies ay mga authorized personnel po na maaaring mag-transact with the Bureau of Immigration in behalf of a foreign national. There are also 4 lawyers po na tinitingnan ng involvement. Ito pong mga abogadong ito ay empleyado din po ng Bureau of Immigration. So ito pong mga individual na ito ay iniimbestigahan sa ngayon at siguro po in the next few weeks makakapaglabas po tayo ng further updates tungkol po dun sa investigation na ito. Mahaharap sa kasong administratibo ang mga kawani ng BI kung mapatunayang mayroon silang kinalaman sa scheme na ito. Maaari namang makasuhan ng kasong kriminal, makansela o di kaya ay bawiin ang akreditasyon ng lehitimong agency at ma-forfeit ang kanilang pondo kung sangkot sila dito. Sa resulta ng initial audit ng Bureau of Immigration, lumalabas na nasa 457 ang dayuhang manggagawa na naisyuhan ng 9G visa kung saan 116 ang nakita nilang peking kumpanya. Pero maaari pa daw itong dumami at umabot sa 1,000 pagkatapos ng kanilang investigasyon. Ang Department of Justice nag-utos na sa Bureau of Immigration na i-audit ang record sa nakalipas na 5 taon ng BI. Kaya yan ang pinapaimbestigahan ko 5 years back para matigil na itong kalokohan na ito. No? Ano to it is an affront to our sovereignty that these people have been issuing all of this to them. Bubuo na rin ang fact-finding committee para simulan ang investigasyon. Yes, it's a priority measure of the office po. So immediately po, gusto natin matapos po itong auditing na ito para makapag-issue na po tayo ng necessary actions against those involved and those foreign nationals that have been using fake companies as their petitioners. Ayon sa Bureau of Immigration, nagiging kompetisyon pa ng mga Pilipino sa pag-iempleyo sa bansa ang mga ganitong dayuhang manggagawa. Kasi ang tinitingnan natin kung maaagawan ba ng foreign national na ito ng trabaho ang kababayan natin dito sa Pilipinas. And because of these activities na maaaring nabibigyan ng visa ang mga foreign nationals na hindi naman eligible na mabigyan ng visa, then there's a fear na maagawan yung mga kababayan natin ng trabaho na dapat po ay sa kanila. Sa ngayon may order to leave na at naka-blacklist na sa bansa ang 457 na mga dayuhang manggagawa. May ilan na rin daw na napauwi sa kanilang bansa na karamihan ay mga Chinese. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.